Narito na ang pang-apat na tagpo. 3 katagal lang ang dasal na yun. At ayon sa ninong niya, na ang 3 dasal na yun ay ang susi ng mga dasal na nakapaloob sa tilang pula. Pero ninong, hindi ko po kabisado ang mga dasal sa tela. Paano ko po ito mapapagana? Tanong ni Busay. Iho, hindi mo kailangang kabisaduhin ang mga dasal dahil nakakapit na ito sa kaluluwa mo. Ang kailangan mo na lang ay palawakin ito gamit ang mga susi na ibinigay ko sa iyo. Usalin mo ito sa panahong kailangan mo at kusang gagana ang mga dasal na tela. Wika ni Uloy. At agad din itong naglakad papalabas ng silid at nagtungo sa may pintuan. Akmang bubuksan na sana niya ang pinto nang marinig niya ang isang tao na nasa labas na nagsasalita ng, Uloy! Alam kong nandyan ka sa loob. Kung ako sa'yo, isuko mo na lang yung kasama mo para wala nang dumanak na dugo. Wika nito. Napatingin naman si Uloy kay Busay at tumango naman si Busay dahil alam niya ang ibig ipahiwatig ng ninong niya sa tingin niyang yon. At agad na nitong binuksan ang pinto. Diyan ka lang sa likuran ko. Tandaan mo ang mga dasal na sinasabi ko sa iyo, Busay. Wika nito at agad nang naglakad papunta sa kinaroroonan ng mga kalalakihan. Alam niyong hindi ko isusuko sa inyo ang inaanak ko. Magkakamatayan tayo. Dahil hindi ko kailanman hayaan na mapasakamay niyo ang aral ng kambal. Wika ni Uloy. At agad nang bumunot ng tabak na nasa kanyang tagiliran. Sige, kung yan ang gusto mo, pagbibigyan ka namin, Uloy. Pero huwag mong sabihin sa amin na hindi ka namin binabalaan, ha? Tugon ng isa sa mga kalalakihan at agad nang nagbigay ng utos para sugurin sila Busay. Dali-dali namang binunot ni Busay ang hawak-hawak niyang punyal at sinalubong ang isa sa mga sumugod sa kanila. Busay! Mag-ingat ka! Sigaw ng ninong niya sa kanya. At nang mga oras na yon ay napagtanto ni Busay kung para saan ang mga pagsasanay na binigay sa kanya ng kanyang ninong. Hindi rin siya makapaniwala sa kanyang sarili ng mga oras na yon dahil hindi niya akalain na magagawa niyang pumatay ng kapwa niya dahil sa napakarami ng sumasalakay sa kanila ng gabing yon. At inakala ni Busay na yun na din ang katapusan nilang dalawa ng ninong niya. Halos buong gabi kasi silang nakipaglaban pero tila walang nararamdamang pagod si Busay hanggang sa pagsikat ng araw. Nang akmang susuguri na sana ni Busay ang pinakalider ng sumasalakay pero pinigilan siya ng ninong niya. Wag, Busay. Aatras din ang mga yan. Dahil wala silang kapangyarihan sa lugar na ito kapag sumikat na ang araw. Wika nito habang sinasapo ang kanyang tiyan. Sugatan ang ninong ni Busay. At agad namang napatingin si Busay sa kalaban nila na noon ay papaalis na sa kanilang lugar. Hindi pa tayo tapos, Uloy. Babalikan ka namin. Tandaan mo yan. Tumatawang wika nito at agading tumakbo. Dali-daling inakay ni Busay ang ninong niya papasok sa loob ng bahay at inhiga sa papag. Inutusan ni Uloy si Busay na kumuha ng mga halamang gamot na nasa paligid lang din ng bahay nila. Agad namang hinanap ni Busay ang mga sinasabing halaman ng ninong niya
at inihanda ito. Tinuro din ni Uloy kay Busay kung papaano gumawa ng gamot gamit ang mga dahon. Inilapat niya ito sa sugat ng ninong niya at matapos ang paglilinis at paggagamot ni Busay sa naging sugat nito ay naupo siya sa tabi nito. Iniisip niya pa din ang mga nangyayari. Hindi mawala sa isipan niya ang mga nagagawa niya. Pero laking gulat niya nang lumabas siya ng bahay dahil tanging mga marka na lamang ng dugo ang naiwan sa lupa. Wala na ang mga katawan ng mga taong nakalaban nila ng gabing yon. Dali-dali naman siyang pumasok para sabihin ito sa ninong niya. Pero nakita niyang tulog na ito. At dahil sa sobrang pagod ng nararamdaman ni Busay, ay nahiga ito sa sahig habang hawak ang punyal. Maya-maya pa ay naramdaman ni Busay na kumilos ang ninong niya. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, ay nakita niyang papatayo na ito at nagpapalit ng damit. Agad siyang napabalikwas upang pigilan sa pagkilos ang ninong niya dahil sariwa pa ang mga sugat na natamo nito. "Ninong, tika lang, sariwa pa yung mga sugat mo," wika ni Busay. Pero nilingon lang siya ng ninong niya at ngumiti. Laking gulat ni Busay nang ipakita ng ninong niya ang bendang nakabalot na kani-kanina lang nakabalot sa tiyan nito. "Busay, nakalimutan mo yatang manlalaso ng ninong mo," wika nito. At nanlaki ang mga mata ni Busay nang ipakita ng ninong niya ang tiyan nito na kanina lang ay nagdudurugo. "Kinabahan ka ba, Busay? Ilan lang to sa mga kakayahang taglay ko. Sa paglipas ng panahong kasama mo ako, makikita mo pa ang pambihirang kakayanan ng ating lahi. Kaya halika na, simulan na natin ang pagsasanay mo sa mga dasal. Dahil wala na tayong panahon. Ang mga taong nakita mo kanina ay grupo ng mga kulto na naghabol sa kapangyarihan at mga dasal, lalo na sa mga nakapaloob na dasal sa tilang pula ng tiyuhin mo. Nakita mo kanina kung ano ang kaya nilang gawin. Kaya huwag kang mag-atubili na patayin ang kagaya nila. Dahil sa huli, kapag pinairal mo ang awa mo, tiyak malalagay ka sa peligro. Hindi lang ikaw, kundi ay pati na rin ang mga taong malapit sa iyo. Kaya sinasabi ko sa iyo, Busay, magpalakas ka. At ako bilang gabay mo na siyang tutulong sa iyo. Ipinangako ko sa kakambal ko noon na sa pagdating ng panahon, ituturo ko sa iyo ang lahat ang tungkol sa kapangyarihan ng tilang yan. At sisimulan ko sa pagsalaysay sa iyo ng pinanggagalingan nito. Wika ng ninong ni Busay. Napaupo sila sa ilalim ng puno ng lamyo sa tapat ng kanilang bahay. At lahat ay isinaysay ni Uloy ang lahat ng nakaraan ng tilang pula. Ayon sa ninong niya, ang tilang yon ay nagmula sa kanilang mga ninuno. Matagal na panahon na ang nakaraan. At ayon din sa ninong niya, na ang tilang yon ay isinulat ng lumikha ng pundasyon ng kanilang angkan. Pinasa ito sa bawat henerasyon ng mga babaylan. Malakas ang kapangyarihan ng tilang yon. Ngunit ang kaakibat ng kapangyarihang yon ay ang isang madilim na sumpa. Sa bawat henerasyong pagpapasahan ng tilang yon ay magkakaroon ng isang kambal na anak. At isa sa mga kambal na yon ay ang magkaroon ng kakayahang manggamot. At ang isa naman ay magtatangan ng kakaibang lakas
bilang manlalason. At dagdag pa ng ninong niya na ang dalawang kambal ay laging magkakatuwang sa lahat ng bagay. Ang isa ay tagagamot at ang isa naman ay magtatanggol ng manggagamot. Bagay na ipinagtataka ni Busay sa kadahilanang isinilang siya ng walang kakambal. Di ba, Ninong, ang sabi mo, bawat isa lang sa isang henerasyon ay may kakambal? Pero bakit ako isinilang ng nag-isa? Imposible po ba yun? Tanong ni Busay, na agad namang tinugon ni Uloy. Kakaiba ka sa lahat, Busay. Magamat nagmula ka sa lahi ng mga hilog, isinilang kang walang kakambal ng kapatid naming babae. Isang bagay na kinakatakutan ng iyong tiyuhin. Kung kaya't hindi ka agad inimulat ng tiyuhin mo sa mga ganitong larangan. Dahil sa pangambang baka manganib ang buhay mo kapag ipinasa na sa iyo ang ganitong kakayahan. Wika nito at ayon sa ninong niya na ang pagtatangan ng mga kapangyarihan ng dasal na yon ay isa ring malaking pananagutan. Dahil bilang may hawak ng tila na yon, kailangan mo ring maalagaan ito na hindi mapunta sa masamang loob. At ang totoong pinagmulan ng mga dasal na yon ay mula pa sa isang babaeng babaylan na naunang nangangalaga ng mga ito. Isinali niya ito sa isang pulang tela para mas madaling ikubli. Dahil ang mga dasal at inkantasyon na yon ay nakaukit sa balat ng babaeng babaylan. Hindi malinaw sa ninong ni Busay kung sino ang babaeng babaylan na yon. Pero ang alam niya, ito ay isang tagabalansi ng kalikasan. At nung unang kapanahunan, ay nagkaroon din ng mga disipulo ang unang humawak ng pulang tela. Pero lahat ng mga naging disipulo nito ay naligaw ng landas at naghangad lang ng kapangyarihan para sa pansariling kapakanan. Kung kaya't pinili na lamang ng unang tagapangalaga nito na itago ito at ang kanyang mga disipulo ay tumiwalag sa kanya at nagsimulang mag-aklas laban sa kanya. Hanggang sa nagdaan ang mahabang panahon at naipasa na ang pulang tila sa salin lahi. Ngunit hindi pa rin tumitigil ang nagnanais makamit. Patuloy silang naghangad sa pulang tila sa kung sino man ang naghahangad nito. Doon napagtanto nila Busay na ang taong nakaharap nila ay kabilang sa mga taong nagnanais na kunin ang tilang pula na yon. Ngayon po, Ninong, naintindihan ko na. Ang tilang ito, bukod sa kapangyarihan nito, alaala din ito ng nasira kong tiyuhin. Kaya ipagtatanggol ko ito kahit pa ay kapalit nito ang buhay ko. Wika ni Busay. At simula ng araw na yon ay nagsimulang aralin ni Busay ang taglay ng tilang yon. At sa bawat antas na pinag-aaralan niya ay nararamdaman niya ang paglakas niya at ng ninong niya. Ayon kay Uloy, na pinagtatanggol din ng tila ang nangangalaga sa kanya. Isang bagay na pinasasalamatan ng lubusan nitong si Busay. Sa kadahilanang alam niya sa sarili niya na kahit na ano pang mangyayari sa hinaharap ay ipagtatanggol siya nito. Sa tulong din ng ninong niya ay nagagawa niyang palakasin ang kanyang sarili at nagagamit na din niya ang dasal sa tela, lalo na sa panggagamot. At matapos ang pagsasanay niya sa bahay ng ninong niya ay agad na silang nagbalik sa bahay ni Busay. Sa pagkakataong yon, dalawa na sila ng ninong niya ang magkatuwang gumagawa ng gawain na ipinamana sa kanya ng kanyang tiyuhin. Sa pagpatuloy ng ating kwento ay ang pagbabalik ni Busay sa kanilang lugar. Okay mga kapinondong baryo,
paabang sa panglimang tagpo. At para hindi kayo maligaw sa ating kwento, ay huwag niyong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated kayo sa mga kwento natin.